Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Anong aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Muli po ay samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Mga kaibigan at mga kababayan, ang ating pag-aralan at suriin sa pagkakataong ito ay ang sinasabi po ng iba. Kapatid na Gerson, tinatanong nila bilang bahagi ng kanilang pagtuligsa at pag-uusig sa Iglesia ni Cristo. Paano anyang kayo ang magiging tunay na maliligtas? Kokonti lang ang bilang ng inyong mga miyembro o mga kaanib kumpara sa iba't ibang mga naglalakihang relihiyon dito sa mundo. Yun ang kanilang pinagbabatayan. Kaya yan ang susuriin at pag-aaralan natin. Batayan nga ba ang dami ng mga kaanib para mapatunayang tunay ang isang relihiyon at siyang maliligtas? Kaya po, pag-aralan at suriin natin mula po sa mga katotohanang nakasulat po sa banal na kasulatan. Ang una muna nating alamin mula po sa Biblia, kailan kaya hindi ligtas ang makabilang sa nakararami, kapatid na Gerson? Pakinggan po ninyo, ito pong babasahin namin na talata sa unang Pedro sa 3 at ang talata po ay 20. Ganito po ang nakasulat. Na mga masuwayin noong panahon ni Noe, samantalang matyagang naghihintay ang Diyos habang ginagawa ang daong. Kakaunti lamang, 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Ang binasa po natin ay nang ipasya po ng Diyos na gunawin po ang mundo sa pamamagitan ng baha. Maliwanag po ang narinig natin. Ang sabi po, kakaunti lamang, 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Gaano naman karami ang napahamak? Pakinggan po natin sa 2 Pedro sa 3 at ang talata po ay 6. Na sa pamamagitan din nito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Maliwanag, buong sanlibutan po yung nalipol ng bahang gunaw, samantalang ang nakaligtas kaunti lamang, 8 lamang. Si Noe, ang kanyang asawa, yung kanyang 3 anak at yung asawa ng kanyang 3 anak. Pinatutunayan lamang po sa atin, mga kaibigan at mga kababayan, na hindi po ang batayan ay kung ano ang bilang. Hindi po ang batayan ay kung sino ang nakararami. Ang totoo nga, noong panahon ng bahang gunaw, ang sabi ang buong sanlibutan ang napahamak at kokonti lamang po ang naligtas. Bukod doon, kapatid na Gerson, ano pa katunayan na hindi ang sukatan, yung dami para ang tao ay maligtas? Sa Genesis 19:15, pakinggan po ninyo. At nang umumaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Ang binasa naman po natin ng paulanin ng Diyos ng asupre at apoy ang Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kasamaan, maliwanag po na ang nakaligtas ay kaunti lamang rin. Si Lot po, ang kanyang asawa at ang 2 po nilang anak na babae. Maging sa panahon ng bayang Israel, kapatid na Gerson, ano ang pinagbatayan ng ating Panginoon Diyos sa pagpili sa kanyang bayan na walang iba nga kundi ang bayang Israel? Pakinggan po natin sa Deuteronomio sa 7:6-7. Ganito naman po ang nakasulat. Kayo ang bansang banal sa Panginoon ninyong Diyos. Hinirang kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng mga bansa upang maging Kanya bilang mahalagang ari-arian. Minahal kayo at itinangi ng Panginoon, hindi sapagkat kayo ay mas marami sa ibang bansa,
sapagkat kayo ang pinakamaliit ang bilang sa lahat. Sana napansin po ng ating mga taga-subaybay na maging nang piliin po ng Panginoon Diyos ang bayang Israel, hindi po dahil sa sila ang pinakamarami. Ang totoo po, ang bayang Israel pa nga noon, ang sabi, ang pinakamaliit sa bilang sa lahat. Pero bakit sila ang naging bayan ng ating Panginoon Diyos? Sabi po sa atin sa Biblia, hinirang kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng mga bansa upang maging Kanya bilang mahalagang ari-arian. Sila po ang hinirang ng ating Panginoon Diyos upang maglingkod po sa Kanya. Bilang maging Kanyang bayan, Opo. di ba? Ano lamang po ang pinatutunayan sa atin ng mga katotohanan ito? Hindi po ang batayan para patunayang tunay ang isang relihiyon o ang isang iglesia ay kung siya ay laganap o kung siya ay nakararami. Sapagkat kung yun ang pagbabatayan, sa mga talatang binasa nga natin, yung mga napahamak ay yung mas nakararami. Opo. At ang bayang Israel, gaya ng ating binasa, pinili, hinirang ng ating Panginoon Diyos, hindi dahil sa marami, sapagkat ang totoo nga, siya pa nga ang pinakamaliit sa mga bansa noon. Kaya ang mahalaga po, makabilang tayo sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos. Kilalanin ng ating Panginoon Diyos na Kanyang bayan. Ngayon, pag-aralan pa natin at suriin, kapatid na Gerson, sa panahong Kristiyano, paano pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo na ang kaligtasan sa kapahamakan ay hindi nakabatay sa dami ng bilang? Pakinggan po ninyo ito pong pahayag ng Panginoong Hesukristo dito po sa Mateo sa 7:13 hanggang 14. Sa makipot na pintuan kayo pumasok. Maluwag ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan. At marami ang dumaraan doon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kaya kakaunti ang nakasusumpong niyon. Maliwanag po sa binasa natin, kung ihahambing po ang mapapahamak sa madiligtas, lalong marami ang mapapahamak. Sapagkat ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, maluwag ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang dumaraan doon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kaya kakaunti ang nakasusumpong niyaon. Kaya kung ang pagbabatayan natin ng mga katotohanan yan, pinatutunayan lamang sa atin na hindi talaga nakabatay sa bilang. Opo. Ang totoo nga, yung mas kaunti pa ang tiniyak na magtatamo ng kaligtasan batay sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Tinukoy kaya ng ating Panginoong Hesukristo kung sino yung mga marami na mapapahamak? Pakinggan po natin dito po sa Mateo sa 7:22 hanggang 23. Ganito po ang mababasa po natin. Dito po, Mateo 7:22-23. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Maliwanag po sa mga binasa natin, pagdating ng araw ng paghukom, mayroon pong mga tao na magsasabi po sa Panginoon na sila ay nagsipanghula sa kanyang pangalan, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng maraming gawang makapangyarihan o mga milagro at himala. Pero ang sasabihin po ng Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Madaling salita, ipinagtabuyan sila ng ating Panginoong Jesucristo na ang katumbas, tiyak po na sila ay mapapahamak. Opo. At ang dapat pang mapansin ng ating mga taga-subaybay sa talatang yan, sabi ng Panginoon, marami Opo. ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Opo. Kaya tinitiyak sa atin na marami ang mapapahamak. Opo. At sana mapansin din ito ng ating mga taga-subaybay. Una, hindi po dahil sa tumatawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo ay maliligtas na. Kasi gaya ng alam natin, laganap yung paniniwalang yan na basta tanggapin
ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, di umano ay maliligtas na. At marami din nang nagsasabi, marami silang ginawang mabuti, gumawa sila ng mga himala, na dahil doon, yun ang pinanghahawakan nila na sila ay maliligtas. Kaya lang, kung napansin po ninyo, hindi ho sila kinilala ng ating Panginoong Hesukristo, ipinagtabuyan pa, kaya tiyak po na mapapahamak. Bakit? Ano ba ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo doon sa mga nakatitiyak na gustong maligtas? Yung dami ba, kapatid na Jason? Ang binasa po natin kanina ay 7:22 hanggang 23 ng Mateo. Babasahin lang po natin sa 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag po kung ano ang hinahanap po ng Panginoong Hesukristo sa mga naglilingkod o tumatawag sa Kanya ng Panginoon. Ang sabi po niya, gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pinatutunayan lamang dyan, hindi talaga ang batayan yung bilang. Opo. Ang totoo ganito yun marami ang maliligtas kung yung marami na yon ginawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Di ba? Na yun ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, importante ngayon, matyak natin, kaunti man yan o marami man yan, pero ang pinakamahalaga, dapat nagawa, naganap kung ano ang kalooban ng Ama o ng ating Panginoon Diyos para makatiyak po na makapasok sa kaharian ng langit o magtamo po ng kaligtasan. Kaya, yan ngayon ang ating suriin at pag-aralan. Natitiyak po namin na kayo pong mga sumusubaybay sa amin, ang hangad po natin ay makatiyak ng kaligtasan, makapasok doon sa kahariang ipinangako po ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan po gawin natin kung ano po ang kalooban ng Ama. Yan ngayon ang suriin natin, kapatid na Jason. Itinuturo ba ng Biblia kung ano ang kalooban ng Ama na dapat magawa ng tao? Maliwanag po ang pagtuturo sa atin ng Biblia dito po sa Efeso sa 1:9 hanggang 10. Pakinggan po ninyo, mga mahal po namin taga-subaybay. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Maliwanag po na ang kalooban po ng Ama ay matipon ang lahat kay Kristo sa pamamagitan na mapailalim ang lahat sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Paano kaya matutupad ang kaloobang yan ng ating Panginoon Diyos? Sa Biblia pa rin po natin kukunin ang kasagutan. Dito po sa Roma, sa 12:4 hanggang 5, ganito naman ang pahayag po sa atin. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa para matupad po ang kalooban ng Diyos na matipon po ang tao kay Kristo. Kinakailangan sila po ay maging sangkap ng iisang katawan kay Kristo. Sabi ng Biblia, sama-samang sangkap sa iisang katawan kay Kristo. Pag sinabi kasing sama-sama, katumbas lang nun natitipon. Diba? Dapat po pala magawa ng tao ang kalooban po ng Ama o ng ating Panginoon Diyos sa paraang matipon tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat po magsama-samang sangkap ng kanyang katawan. Ang tanong, alin ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na tinutukoy? Sa Colosas 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan na tinutukoy po ay iglesia na pinangunguluan ni Kristo. Ano ang pangalan ng iglesyang tinutukoy? Dito po sa Gawa 20:28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo.
Ang pangalan po ng iglesia na katawan ni Kristo, ayon sa mga apostol, Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinatutunayan lamang sa atin na mahalaga at kailangan ang Iglesia ni Kristo sapagkat ito po ang ayon sa kalooban ng Ama. Uulitin po namin, ang importante po para makarating tayo sa kaharian ng langit o maligtas, gaya po ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, dapat gawin natin kung ano po ang kalooban ng Ama. Ang kalooban po ng Ama, ayon po sa pagtuturo ng mga apostol, dapat matipon ang tao sa ating Panginoong Hesukristo. Para matipon, magsama-samang sangkap o kaanib po ng kanyang katawan. Ang katawan po na tinutukoy ay ang iglesia. Ang pangalan po ng iglesyang tinutukoy ay Iglesia ni Kristo. Kaya po namin sinasabi sa inyo na mahalaga at kailangan ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang tunay na iglesia sapagkat ito po ang ayon sa kalooban po ng Ama na nasa langit na itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po namin binanggit kailanman na ito ang tunay dahil sa ito ay kokonti ang bilang o mga kaanib. Ni hindi rin po dahil sa marami sapagkat kokonti nga lang ang kaanib sa Iglesia ni Kristo kumpara sa iba't ibang mga relihiyon dito po sa mundo. Kaya po totoo, tunay ang Iglesia ni Kristo sapagkat ito po ang ayon sa kalooban ng Ama na nasa langit na itinuro ng ating Panginoon Kristo. Pero sapat na bang malaman niya ng tao, kapatid na Gerson, ano ang ipinag-utos ng ating Panginoon Kristo na dapat gawin ng tao para makatiyak ng kaligtasan? Sa 1:9, ganito po ang pahayag ng ating pong Panginoong Kristo. Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Sana po ay napansin po ninyo na mayroon pong ipinagagawa ang Panginoong Hesukristo. Kinakailangan pumasok ng tao sa kawan na kanina po binasa natin, ito ang Iglesia ni Kristo, upang ang tao po ay maligtas. Ang nangako po ng kaligtasan, ang tagapagligtas mismo, ang pinangakuan po niya na maliligtas, yung pumasok po sa loob ng kawan. Ang kawan po na tinutukoy ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya dapat pong gawin ng tao ang pagpasok sa Iglesia ni Kristo. Paano? Paano dapat gawin ng tao ang pagpasok sa Iglesia ni Kristo? Sa Lucas 13:23 hanggang 24, pahayag pa rin po ng Panginoong Hesukristo. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Sana po napansin ninyo mga mahal naming taga-subaybay, ang bilin o ang utos ng Panginoong Jesucristo, magpilit na magsipasok sa pintuang makipot. Bakit ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo magpumilit na pumasok sa pintuang makipot? Sapagkat ang sabi po niya, marami ang mga nagsisikap na pumasok, subalit hindi po mangyayari. Kaya hindi talaga ang usapan yung bilang, kapatid na Gerson. Sapagkat kung ang pagbabatayan, gaya ng batayan ng iba, kung sino ra yung nakararami, yun ang tunay, tiniyak po ng ating Panginoong Jesucristo na yung mapapahamak ay marami. Hindi sila maliligtas. Gaano kaya sila karami? Ayon na rin sa patutuo ng Biblia. Sa Apokalipsis 27 hanggang 10, ganito po ang ating pong mababasa. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat, at nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Ang binasa po natin ay ang magaganap po sa araw ng paghukom. Tiniyak po ng Biblia na ang mapapahamak
Ang bilang nilaan niya ay gaya po ng buhangin sa dagat. Ano lang ang katumbas nun, kapatid na Gerson? Katumbas lamang po nun, napakarami po ng mapapahamak. Mga kaibigan at mga kababayan, pinatutunayan lamang po sa ating ginagawang pagtalakay na hindi po ang bilang ang siyang sukatan para maging tunay at maliligtas ang isang relihiyon o ang isang iglesia. Kaya mali po yung pinagbabatayan ng iba na sila raw kasi ang nakararami, kaya sila raw ang tunay at sila ang maliligtas. Sa Biblia po, pinatutunayan kung ilan ang mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang sabi pa nga, sindami ng buhangin sa dagat o napakarami po ng hindi maliligtas. Ano po ngayon ang kailangan? Ang importante po gawin natin kung ano ang ipinag-uutos po ng ating Panginoon Kristo para ang tao'y maligtas. Dapat pumasok sa loob ng kawan. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang kalooban ng Ama na hinahanap ng ating Panginoon Kristong dapat gawin ng tao para makapasok sa kaharian ng langit. Dapat matipon po sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan na yun din po ang Iglesia na ang pangalan po ay Iglesia ni Kristo. Kaya po kami umanib sa Iglesia ni Kristo. At ito rin po ang katotohanan ng ibinabahagi namin sa inyo para tayo dito po magsama-sama magawa po natin ang tunay na paglilingkod at makatiyak tayo ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Ama na aming Diyos, Opo. salamat po ng napakarami sa pagkakataong ito. Amen. Muli po na ipahayag ang iyong katotohanan. Amen. Maawa ka po, ito po ang sampalatayanan ng mga nagsusuri. Amen. Masunod po nila ang iyong kalooban na pumasok po sa tunay na Iglesia ni Kristo Amen. at makapiling po namin sa tunay na paglilingkod at sa pagtatamo po ng pangakong kaligtasan. O Panginoon po naming Jesucristo, patuloy na sangkapanin mo po ang iyong banal na iglesia Amen. sa pagpapalaganap ng katotohanan upang marami pang tao ang matawag sa tunay na paglilingkod at magkaroon po ng pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Ama namin Diyos, lubos po ang aming pananampalataya. Pinagpala mo po ang iyong bayan sa mga huling araw na ito, ang Iglesia ni Kristo at ang pamamahalang inilagay mo po rito. Pinagpala mo po ang lahat ng nakikinig sa pagkakataong ito sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.